Abot program ng DSWD at ang 1,000 pesos na pension sa mga indigent senior citizens. Ating alamin kasama si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ms. Nia. Seniors po ba ang makikinabang dito buwan-buwan? Well, a USEC March para naman po doon sa social pension for indigent senior citizens. Natutuwa po ang ating pong ahensya na Ibalita na nadoble na po yung pensyon na tinatanggap ng ating mga senior citizens under the program. Kung dati-dati po, 500 pesos per month ang kanila pong tinatanggap na pensyon, ngayon po ay nadoble na ito at ito na nga po ay 1,000 kada buwan. Abot program ng DSWD at ang 1,000 pesos na pension sa mga indigent senior citizens. Ating alamin kasama si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ms. Nia. Magandang tanghali din, USEC March, and magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat sa pag-imbita sa Department of Social Welfare and Development. Maraming salamat din po. Una po sa lahat, ano po ang kahalagahan at layunin ng Executive Order number 52 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nag-i-institutionalize sa pag-abot or tama ba ang pagkasay? Pag-abot, no? Program ng DSWD. Well, unang-una, Nina, nais nating banggitin na ikinalulugod at ikinatutuwa ng pamunuan at ng buong Department of Social Welfare and Development yung paglalabas ng Executive Order number 52 na nag-institutionalize nga ng Oplan Pag-abot o yung pagkakaroon natin ng Pag-abot program na naglalayon na tulungan yung mga families and individuals in strained situation at nagtitiyak na sila ay mabibigyan ng kaukulang assistance or interventions and gayon din maprotektahan mula sa mga iba't ibang uri ng kapahamakan na maaring ang maidulot ng kanilang pananatili sa mga lansangan. Ang paglalabas ng Executive Order 52 ay nagpapakita sa dedikasyon and commitment ng Administrasyong Marcos na mapabuti yung kalagayan ng mga vulnerable sectors, alinsunod na rin doon sa layunin ng pagkakaroon ng bagong Pilipinas. So ito po ay napakahalaga para sa Department of Social Welfare and Development dahil magkakaroon ng complementation ng mga programa at mga serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mula sa private sector and non-government organizations upang sa gayon yung layunin ng Pag-abot program ay talagang ating ma-achieve and matulungan nga yung ating mga kababayan lubos po na nangangailangan na nasa mga lansangan. ASEC Irene, ano naman yung 9 assistance packages na kabilang dito sa Pag-abot program upang matulungan ang mga vulnerable sectors sa bansa? Well, ang USEC March, kabilang doon sa mga nabanggit na mga component assistance under the Executive Order number 52 ay yung financial assistance. Of course, ito yung pagbibigay ng financial support para sa mga basic needs ng ating mga beneficiaries while they are in transit doon sa kanilang current residence papunta nga po doon sa kanilang relocation areas. Nandyan din po yung transportation or relocation assistance. Ito naman po ay kino-cover niya yung necessary cost para sa pag-transport ng mga beneficiaries, gayon din ng kanilang mga kagamitan mula doon sa kanilang current residence patungo naman doon sa lugar na sila ay ma-relocate. Susunod naman po dyan yung ating transitory shelter assistance. Ito po yung temporary shelter para doon sa mga beneficiaries natin pending po nung processing ng kanilang pagbalik mula sa kamay nila sa National Capital Region o doon sa mga highly urbanized cities na kung saan sila ay nanggaling patungo doon sa mga localities o mga probinsya na kung saan sila nga po ay ma-relocate. Kabilang na po dyan yung rental subsidy para doon sa mga beneficiaries na kakailanganin nga pong mangupahan ng kanilang temporary pagtitirahan. Kabilang din po doon sa mga component assistance, yung livelihood assistance. Of course, ito yung kinabibilangan noong
Sustainable Livelihood Program na kasalukuyang ipinapatupad ng DSWD. Particular na po dyan yung social preparation and project development aspect ng programa para doon sa ating mga beneficiaries. And of course, makikipag-ugnayan tayo sa Technical Education and Skills Development Authority, sa Department of Trade and Industry, and ganoon din sa Department of Agriculture para doon sa mga kinakailangang assistance. Kabilang dyan yung startup financial assistance na may bibigay doon sa mga eligible family beneficiaries para doon sa pagpapatayo o pagpapatuloy ng kanilang livelihood or economic activities doon po sa probinsya o doon sa lugar na kung saan sila ay nare-relocate. Kasama rin po dyan yung employment assistance. So kung ang beneficiary po natin ay hindi naman po magkakaroon ng micro-enterprise o maliit na negosyo at sila naman po ay tutulungan natin para magkaroon ng empleyo. So si DSWD ay magbibigay ng necessary assistance that will cover yung kanilang pre-employment requirements. Kabilang din po dyan yung psychosocial support, yung capability building of communities, yung capacity building of local government units dahil napakahalaga na matulungan natin yung mga LGUs na kung saan maninirahan itong ating mga beneficiaries nang sa gayon ay ma-strengthen at ma-improve yung competencies ng mga LGUs towards the attainment of livable communities and strengthen social protection systems. And of course, kasama na rin po dyan yung ating community assistance. Ang DSWD ay nagpapatupad ng Kalahi-SEEDS o yung Kapit-Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. So ito pa ay isa sa mga gagamitin natin ng mga modalities o programa para doon sa development or rehabilitation naman po ng mga respective o yung mga areas ng ating mga beneficiaries. So ilan lamang po ito doon sa mga component assistance na kabilang doon sa nabanggit sa Executive Order 52, but of course other related assistance packages or services ay maaari rin din naman pong maidagdag para ma-carry out yung objectives ng pag-abot program, provided of course that these are consistent with the mandates of the government agencies that will be part in the implementation of this program, Yusek March. Okay, ASEC Irene, pwede po bang malaman kung ilan po ang benepisyaryo nitong pag-abot program ng DSWD at kamakailan nga napabalita na in-extend ito sa mga street dwellers? Ilan po yung mga street dwellers or mga pamilya na mabibigyan po nitong pag-abot program ng DSWD if you have it? Well, Yusek Nia, nung ipinatupad natin yung Oplan Pag-abot dito sa National Capital Region nitong nakaraang taon, dahil nga tayo nagkaroon ng pilot run for this program, meron tayong mahigit 1,700 na mga families and individuals na natulungan under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Sila rin ay natulungan under the Balik Provincia Program. Meron rin tayong mga na-refer sa mga local government units, and of course, meron din tayong mga natulungan sa ating mga centers and residential care facilities. So, dun sa ating pilot implementation, may na-profile tayo na mahigit 2,600 na mga families and individual situation. And again, meron tayong mahigit 1,700 na natulungan at nabigyan ng kaukulang intervention. Okay. At upang makatulong po sa pagtugon sa kahirapan sa bansa, binuo sa ilalim ng pag-abot program ang Interagency Committee. Ano naman po ang magiging role nito sa programang ito at sino po ang mga mamumuno sa committee na ito? Well, tama Ms. Nina, nakasaad doon sa ating Executive Order number 52 na bubuo ng Interagency Committee na pangungunuhan ng kalihim, Department of Social Welfare and Development, at magiging Vice Chair ang kalihim naman ng Department of Interior and Local Government. Kabilang din po sa miyembro ng Interagency Committee na to ang mga kalihim ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of Health, Department of Budget and Management, Department of Education, ang Director General ng TESDA, Chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor, gayon din ang President and Chief Executive Officer ng Small Business Corporation, and ang Administrator ng Cooperative Development Authority. Ang Interagency Committee ay unang-una bubuo noong complementary services or assistance packages
mula sa mga iba't ibang member agencies that will be aligned and may integrate ito doon sa component assistance packages na nabanggit ko sa ilalim nga ng pag-abot program. Gayun din po, ang interagency committee na ito ay mag-provide ng overall direction para sa implementation ng pag-abot program. Gayun na rin yung pagbibigay ng guidance and technical assistance sa mga government agencies, lalong-lalo na sa mga local government units. Gayun din po, titiyakin nito yung compliance ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang ma-achieve yung objectives ng pag-abot program and of course yung complementation of services. Gayun din po makikipag-ugnayan ng Interagency Committee sa Presidential Communications Office para sa pagbubuo ng isang strategic communications plan para maging aware ang publiko, ma-educate ang ating pong mga kababayan and of course makasulisit din tayo ng mga suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, particular na po mula sa local government units. Makikipag-ugnayan din ang Interagency Committee na ito sa iba't ibang local government units para sa pagbubuo ng mga polisiya. Gayon din po yung pagtitiyak na magkakaroon ng resource sharing arrangements para nga po matiyak natin na magiging maayos yung pagpapatupad ng mga iba't ibang programa na nabanggit ko earlier. And of course, the Interagency Committee will ensure na magkakaroon din ng iba't ibang forms of assistance and support from government agencies, instrumentalities, government-owned and controlled corporations, mga state universities and colleges, gayon din mula sa private sector para nga gaya ng nabanggit ko na yung pag-attain o pag-achieve ng objectives ng pag-abot program. Asa Irene, usually po, isa po sa challenges ay ang information dissemination. Ano po ang inyong magiging hakbang at sino po ang inyong katuwang upang makabuo ng strategic communication plan para po mapalawak pa ang kaalaman ng ating mga kababayan sa programang ito? Yes, Yusek March, of course, we recognize the importance of communications and informing the general public regarding nga yung mga programa ng ating pamahalaan. Kung kaya kanina nabanggit ko, the Interagency Committee will be coordinating with the Presidential Communications Office. Makikipagtulungan po tayo sa ahensya na ito para sa pagbubuo ng isang strategic communications plan. Again, para ma-educate natin yung ating pong mga kababayan, ma-inform po natin sila tungkol dito sa programa at objectives ng pag-abot program at nang sa gayon ay makapag-solicit tayo o makakuha tayo ng suporta para matiyak natin yung maayos na pagpapatupad ng programa and of course the attainment of its overall objectives. Okay, Asik Irene, saan naman po kukunin ang pondo para sa pag-abot program? Magkakaroon din po ba ng coordination sa mga private sector para po sa proyektong ito? Tama po, Ms. Nina. Of course, makikipag-coordinate ang Interagency Committee sa iba't ibang ahensya nga po ng pamahalaan. Gayon din doon sa mga iba't ibang instrumentalities and of course the private sector para nga sa resource mobilization or resource sharing arrangements gaya ng nabanggit ko kanina. Sa initial funding po ng pag-abot program, of course ito ay kukunin doon sa available appropriations ng DSWD and ng mga member agencies ng Interagency Committee. Of course, that's subject to pertinent budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. But of course, the Interagency Committee ay bubuo rin ng mga polisiya at mga programa na iprepresenta rin sa Department of Budget and Management. Ito yung mga budget proposals ng sa gayon, kung ano man po yung mabuo na karagdagang mga programa ay magkaroon din ng kaukulang budgetary allocation. Sa ibang usapin naman, Asek, kailan naman po magiging effective itong 1,000 pesos na pensyon sa ating mga indigent senior citizens sa bansa? Sa inyong datos, ilang seniors po ba ang makikinabang dito buwan-buwan? Well, a USEC March para naman po doon sa social pension for indigent senior citizens. Natutuwa po ang ating pong ahensya na ibalita na
nadoble na po yung pensyon na tinatanggap ng ating mga senior citizens under the program. Kung dati-dati po, 500 pesos per month ang kanila pong tinatanggap na pensyon, ngayon po ay nadoble na ito. Dito na nga po ay 1,000 kada buwan. And yung pong distribution ng ating social pension for indigent senior citizens ay sinasagawa po ng ating ahensya kada semester. So, i-expect po ng ating pong mga beneficiaries, ng ating mga kababayan, na ito pong halagan na 6,000 pesos, that's equivalent to 1,000 for 6 months, ay kanila pong matatanggap within the semester. So isinasaayos na po ng ating ahensya, ng ating mga field offices, yung pong kinakailangang mga dokumento and yung schedule para sa distribution. So again, ang ating pong ahensya ay makikipag-ugnayan sa mga local government units para doon sa kaukulang announcement. And of course, we will be propagating the news or the information through our official communication platforms with respect to the announcements on the payout schedules. ASEC, sa ngayon po ba, sino ang mamumuno sa pamamahagi ng karagdagang pensyon na ito sa mga senior citizen? May target po ba tayo kung kailan isasalin ang pamumuno daw nito sa National Commission on Senior Citizens? Well, Ms. Nina, dahil nga po hindi pa na ito turn over yung social pension for indigent senior citizens program sa National Commission of Senior Citizens, ang Department of Social Welfare and Development pa din po ang mangunguna sa pagdidistribute nitong pensyon para sa ating pong mga indigent senior citizens. Mahigit 4 million nga po pala ang ating mga benepisyaryo under this program, and gaya ng nabanggit ko, dahil si DSWD pa din po yung mangunguna sa distribution, tayo po ay makikipag-coordinate sa mga local government units para po doon sa mga payout schedules and payout arrangements. ASEC Irene, paano naman po ninyo sinisigurado ang seguridad sa pagtanggap at pamamahagi ng pensyon na ito? Well, Yusek March, gaya nga ng nabanggit ko, tayo ay nakikipag-coordinate sa mga local government units para doon sa mga payout distributions arrangements. Of course, nandyan na rin yung pag-identify ng area kung saan isasagawa yung payout, yung manual payout na isasagawa natin. And of course, nandyan yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ating pong kasama para po sa pagtitiyak na magiging maayos at magiging safe yung mga distribution or yung mga payout activities natin. At para naman po doon sa mga senior citizens po natin who are bedridden at wala pong kakayahan na pumunta doon sa mga payout sites na na-identify, nagsasagawa rin naman po yung ating DSWD field offices ng distribution doon po sa kanilang po mga tahanan. Gayon din po, meron rin tayong mga arrangements with those beneficiaries who have existing cash cards that were previously issued by the Land Bank. So maaari rin naman po nilang i-withdraw ito sa mga pinakamalapit Land Bank branches. But again, we would like to mention, Yusek March, na lahat ng pamamaraan, lahat ng arrangements ay sinasagawa po natin upang matiyak yung maayos at safe na pamamahagi po ng tulong sa ating mga indigent senior citizens. Alright, maraming salamat po sa mga ibinahagi ninyong impormasyon at sa inyong oras, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.